Nauwi sa madugong engkwentro ang operasyon ng pulisya laban sa mga wanay tulak ng droga sa ilang probinsya. Sa Buhi, Camarines Sur, nanawagan ng alkalde na voluntaryo na lamang sumuko ang mga sangkot sa droga para maiwasan na ang ganitong insidente. Ang mainit na balita, hatid ni Mav Gonzalez. Sa gitna ng palayang ito, sa barangay San Jose Baybayon, Buhi, Camarines Sur, natagpo ang patay si Roberto Ricarte alias Bobet, ang itinuturing na #1 drug personality sa lugar. Ayon sa pulisya, nakatunog ang sospek na mga pulis na nagpanggap lang na buyer ang katransaksyon niya. Bigla raw bumunot ng baril si alias Bobet kaya inunahan na raw siya ng mga otoridad. 3 tama ng bala sa leeg at dibdib ang tinamo ng sospek kaya agad binawian ng buhay. Nakuha mula sa kanya ang isang kalibre 38 baril, ilang sachet ng hinihinalang shabu at marked money. Through buy-bus operation, nag-coordinate po kami sa PDEA beforehand na mag-conduct ng buy-bus operation. Kasunod ng insidente, may panawagan naman ng alkalde ng Buhi sa mga sangkot sa iligal na droga. Para sa lahat na mga taga-Buhi na talagang involved sa drugs, na sana po voluntary surrender ang gawin nila para hindi na mangyari ang ganitong incident. And sana po talagang malinis na ang bayan. Patay rin sa umano'y shootout ang isang hinihinalang carnapper na tulak din umano ng droga sa Kabakan, North Cotabato. Nakatanggap daw ng impormasyon ang Kabakan PNP na nasa Purok Crislam sa poblasyon ng sospek na si Sayron Gakit Kamasa, 24 na taong gulang. Paparating pa lang daw ang mga otoridad sa lugar, pinaputokan na sila ng sospek at kasama nito. Gumanti ang mga pulis at napuruhan si Kamasa habang nakatakas naman ang kanyang kasamahan. Na-recover sa sospek ang isang kalibre 22 na baril, isang magnum revolver, isang M26 fragmentation hand grenade at isang plastic sachet ng hinihinalang shabu. Idinadawit si Sayron sa serya ng nakawan ng motorsiklo sa lugar. Tulak din daw ito ng iligal na droga at responsable raw sa iba pang kasong pagpatay. Patay rin sa engkwentro ang itinuturing na #1 drug personality sa Batangas City. Nanlaban daw ang suspect na si Julian Carpio sa mga pulis na magsaserve sana ng warrant of arrest para sa kasong illegal possession of firearms. Kabilang si Carpio sa priority target ng Batangas Provincial Police dahil bukod daw sa pagbebenta ng droga, handler daw ito ng mga gun for hire sa lalawigan. Nabaril ng mga pulis si Carpio at kanyang anak. Kapwa silang idineklarang dead on arrival sa ospital. Nabawi sa kanila ang 2 kalibre 45 baril at 8 sachet ng hinihinalang shabu. 2 hinihinalang tulak ng droga ang nasawi sa isa umanong shootout sa Dinalupihan, Bataan. Kinilala ang suspect na si Ali Abubakar. Ang kasama niyang napatay rin sa operasyon ng pulisya, wala pang pagkakakilanlan. Giit ng Provincial Police Director, legal ang kanilang operasyon. We complied with that marching orders legally. Dito sa sitwasyon na to, we conducted buy-bus operation. Kaya lang may mga sitwasyon tayong hindi maiiwasan kung saan yung mga taong subject ng operation natin ay lumalaban at kung papipiliin between sa buhay ng mga na-involve sa illegal at buhay ng kapulisan natin, may karapatan silang idepensa ang sarili nila, lalo na kung may panganib. Dagdag ng PNP, kasapi si Ali sa Warley Castillo Group na itinuturing na notorious drug group na nag-ooperate sa Mariveles. Nakuha mula sa sospek ang 3 baril at ilang pirasong bala. May nakuha ring ilang pakete ng shabu mula sa kanila. Mav Gonzalez, GMA News.